Pilipinas ang ating oras, 10:16 ng umaga. Sit back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan, Josa Cruzat, at ng nag-iisang hiyas ng radyo, Wina Hesoro sa Puntahan. Uy, sino ang kinilig dyan kahapon? Hindi pa man tapos, pero babatiin pa rin po namin kayo. Happy Valentine's! Di ba? Happy Valentine's po. Pero, para namamalat yung boses ko. namamalat ba ang mga boses? Pero kami po muna magpapakilala. Kami po ang inyong mga kasama hanggang 11 a.m. sa inyong paboritong Sunday Morning Habit, ang programang wala po kayong kailangan gawin, kundi makinig, mag-chillax at makipagkwentuhan. Dito po yan sa DZRH Puntahan. Kasama po ang inyong favorite besties. Ito po si Wina Hesoro. At ako naman po si Josa Cruzat. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alam mo, kahapon ko pa to piniplay, beshi na. Ano nga yan? Mr. Cupido. Ah, okay. Kasi yung iba nagtetrending sa TikTok, iba eh. Ano ba? Hindi ko na. Iba-iba Pero kasi parang talaga. love song din siya na OPM na makaluma. Parang ganyan. Aba, maya-maya tatanungin din natin itong ating makakausap. Meron tayong makakatsikahan, makakahuntahan ngayong umaga. Dahil hindi lang Valentine's Day ang ating isineselebrate ngayong buwan ng Pebrero. Kasama din yan ang Chinese New Year. Kaya daming tikoy sa paligid Oo, di ba? Nakadalawa na akong tikoy. Nakadalawa na din ako. Yan, mamaya tatanungin natin kung sino ba ang mas sinuswerte kapag nagbibigay ng tikoy? Ayan. Yung nagbigay ba or yung tatanggap? Yung binigyan ng tikoy. Mamaya tatanungin natin yung ating makakausap, di ba? At syempre, meron din siyang binabanggit sa atin. Ano? Ang ating mga kababayan pwede din mag-comment at magpadala ng kanilang mensahe sa ating Facebook at YouTube Live dahil meron siyang baraha mamaya, di ba? Baraha ng gabay. Doon mamaya, pupuntahan natin yan, tatalakayin natin yan. Pero ngayon nga mga kahuntahan, makulay na naman ang pagsalubong natin sa Chinese New Year. Ito po ay isang selebrasyon na hindi lang tungkol sa paputok, tikoy at pulang dekorasyon, kundi tungkol din sa panibagong simula, bagong energy at panibagong pag-asa. Sa paniniwala po ng marami, tuwing Chinese New Year ay nagbabago ang takbo ng kapalaran. Mamaya tatanungin natin kung totoo ba ang mga ito, di ba, Beshi? Dahil meron ding mga binabanggit na mga ritual para sa swerte, may mga simbolo ng kasaganaan at may mga bagay kung paano mas magiging maayos ang daloy ng ating buhay sa susunod na 12 buwan. Alam mo, Besh, ang gusto kong itanong, kung uulitin ba natin yung mga ginawa natin nung New Year, January 1. Kung parehas lang ba yun? O kung ano bang pinagkaiba? Kasi parang, alam mo, sa atin, hindi naman tayo Chinese. Pero para sa atin, yung sumusunod pa rin yung iba sa atin, kahit hindi Chinese, sumusunod sa mga tradition, ganito, ganyan. Yung iba nga actually, naghahanda pa ata kahit kaunti. Pero ano mo, sabi daw, magandang maghanda din tuwing Chinese New Year. Diba? Lalo na yung tikoy nga. Mamaya, alam mo ba, Beshi, naiintriga ako sa tikoy na yan. Bakit? Kasi nga, di ba nakwento ko sa inyo na akala ko yung tikoy. Alam mo sa amin din, ang tikoy Diretso sa amin, diretsong kain, nung matamis siya, pwede siyang dessert. Alam mo yung parang jam, pero mas thick siya, mas dikit. Parang gano'n yung tikoy sa amin. Yun akala ko Parehas din na tayo ang na nasa tikoy. isip eh. Oo, yun din akala ko ang tikoy, diretsang kain na yan. Wala nang niluluto-luto pa. Pero pagdating dito, sabi nila, uy, ano ka ba? Iluluto pa yan. Niluluto with egg pa nga ata. Sabi ni Kuya Het, kalamay yata sinasabi Hindi, hanapin natin yan mamaya. Ganun talaga sa amin sa probensya. Sa probinsya, Kuya Het, parang ganun talaga. Pero hindi yun kalamay. Hindi Alam ko, hindi ko yun kalamay. Iba yun.
Pero ngayong araw nga, makakasama natin si Attorney Nick Nangit upang alamin kung ano ang naghihintay sa atin ngayong taon at kung paano natin mas mapapalakas ang ating swerte at enerhiya. Bago tayo mag-commercial, Beshi, di ba? Pabatiin muna natin si Attorney Nick Nangit. Welcome po ulit, Attorney, sa Huntahan. Maraming salamat. Of course, Gossip Fatsai, Sinyan Kwaile, Shanti, Jean Kang, Wan Shi Rui. Yan. Para sa lahat na yan. Happy New Year po ba yun? Hindi ko naiintindihan. It's Happy New Year, prosperity for all, Okay. good health, and I wish you all the best. Ayan. Yan. Attorney Nick, bago tayo mag-commercial, matanong po muna kita, Sige. ano po ba ang background nitong Chinese New Year? Bakit po dito sa Pilipinas, alam naman natin tayo nasa Pilipinas, Oo. paano tayo nagsimulang mag-celebrate ng Chinese New Akala ko Year? bago tayo huntahan ng kalamay, yung Valentine's muna, mga beshi. Pwede siguro ba sa bandang ending natin itanong ang Tanungin natin ang Valentine's? Valentine's. Sige, yung origin nito. Apo. No? Apo. Sige. Alam nyo kasi, even before dumating ang mga Kastila dito, ay may ugnayan na tayo sa Chinese community. Yes. So, ang mga tradisyon nila, in fact, pagpapansinin mo yung buong Pacific Ring of Fire, di ba? Yung mga bansa dyan, from Taiwan down to Singapore, di ba? Ay nagse-celebrate talaga ng Chinese New Year. Kasi ang Chinese New Year, tumutugma sa tinatawag na Spring Festival. Spring Simula Festival. ng Tagsibol. Kasi tapos na yung yellow yung niebe. So magsisimula ng umusbong ulit ang mga halaman. At yung mga hayop na nag-hibernate o natutulog, magsisigisingan na ulit. So isinasabay lang naman yan. At marami silang mga pamahiin na tumutugma naman doon sa pinaniniwalaan nilang Feng Shui. Ayan. Okay? Dahil nga ang paniniwala nila, nung nagsimula ang paglikha ng Sansinukob, okay? Magulo lahat, chaos. Nagkaroon ng order at yung order na yon o yung pagiging maayos ay laging may dualidad. Ibig sabihin, pag may mainit, may malamig, pag may babae, may lalaki, lahat may order. Yan ang sinusunod nila maging sa Bagua, maging sa Feng Shui, maging sa ngayon. So lahat ng bagay na tinitingnan sa atin ay laging may katapat na kabaligtaran. Okay. Ang kaibahan lang kasi ang solar calendar natin yung January 1, sinusunod natin ang araw, Okay. yung sun. Okay. Samantalang ang Chinese celebration naman sinusunod ang buwan. Lunar year. Kaya first new moon ang mangaganap etong Tuesday. Chinese New Okay. Year. Ang mga Chinese po ba dito sa atin? Or kahit somewhere, sineselebrate din nila yung New Year natin? Oh yeah, Okay. celebrate nila. Pero it's more of parang celebration lang dahil nagpalit na yung kalendaryo. ganun Okay. lang. Sige po. Sa atin naman, dalawa, di ba? Pagdating sa Tuesday. Sa Middle East, meron pa silang iba ring calendar. Oo, sinusunod din nila. Iba rin. So, bawat kultura, merong mga sari-sariling kalendaryo. Tapos wala naman pong masama. Wala. I mean, tayo po ay kahit madami tong celebration, makikiisa. I mean, sa mga Yes. ganyan. Kasi even before pa dumating mga Kastila, talaga nakikiisa ng mga Pilipino. Yun nga lang, medyo natabunan dahil alam mo yun mga ginawa ng mga Kastila sa atin. Lahat ng mga paniniwalang katutubo, sinantabi. Yung mga paniniwala sa mga anito, lahat yan, mga mambabarang, mangkukulam, lahat, sinantabi, albularyo. Pero buti ngayon, bumabalik Pero na. bumabalik. Lalo na Kaya sa pati- mga probinsya. Yes. Pati yung simpleng atang, di ba may atang tayo? Yan. Chinese in origin din yan. Okay. Pero Attorney Nick, dakuan Yes. ko po itong, ano po ba ang energy natin ngayong 2026 base po sa calendar ng mga Chinese? Kahit, opo. maliksi. Maliksi. Mabilis ang takbo ng panahon. Nasa sa iyo na lang kung ikaw ay kukupad-kupad or susunggabad mo at take advantage ka ng oportunidad na darating sa iyo. Natandaan ko, Attorney Nick, nung nakaraang gines ka namin dito, Yes. parang may pagkakapareho Yes. last time nung Yes. nakausap ka namin. Nasabi mo noon na pagka may dumating na opportunity sa'yo, tanggapin mo kaagad, Correct, di ba? correct. Pero kailangan pa rin pag-isipan. Correct. Tama yun. Ganon din sa Chinese. Kasi akala nila magkaiba. Pag titingnan mo yan, parehong perspektibo lang yan eh. Halimbawa, kunyari itong telepono to, no? Pag titingnan mo to sa punto mo, di ba ang sabi mo rectangle ang shape, pahaba. Pero pag tiningnan mo, sabi mo, ay hindi, maiksi lang siya, hindi mahaba. Kasi ito yung paningin mo. Okay, point of view Oo, mo. point of view mo. Pag ako naman nakatingin dito, sabi ko, ay hindi, ano siya, flat.
iba-ibang paningin natin, pero iisa lang ang tinutumbok. Okay. Ganon din yun. So yung sinasabi natin dati, nung start ng solar calendar, isang punto de vista, ngayon ibang punto de vista. Pero pareho lang ang tinutumbok niyan. Okay. Pero pareho pa rin po ba yan ng mga binabanggit nila? Magsuot ka ng kulay pula sa Chinese New Year para Oo. swertihin Doon ka. nagkakaiba na kahit papano. Nagkakaiba na. Kasi ano na yan, depende sa tradisyon, paniniwala ng mga kultura. Halimbawa, sa Hilaga, okay, kanluran, Western world, di ba ang sinasabi magsuot ka ng polka dots, Ako, bilog-bilog. yan. Sa Chinese walang ganon. Ano Ang po ba sa sinusuot naman kanila? nila is pula. 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 Kaya Okay. sinusuot ko, di ba? Pula. Ganyan ang sinusunod. Sa Western world, maghanda ka lang sa pagkain, ganyan. Sa Chinese, may mga prutas pa, di ba? Tapos laging may sinasabing pinya. Di ba? Di ko Bukod pa sa alam yun. tikoy. Sa Western world, walang mga tikoy-tikoy. Kasi nga, sa Western world, wala naman silang mga kakanin na malalagkit eh. Ayun. Di ba? Dahil una nga, wala nga silang spices at kulang sila sa asin. Kaya nga, sa conquest, colonization, pupunta sila sa east. Yes. Samantalang tayo, sagana tayo sa pagkain, spices, sugar. Kaya sa atin, yun ang umusbong sa kultura natin. Attorney Nick, nabanggit niyo po yung pinya, yung pineapple. Yes. Ano po ba ang simbolo nito Yes. kung bakit kailangan Oo. talagang merong nakalagay Yes. sa lamesa? Mga mata ng pagmamasid. Kumbaga parang, may mga espiya ka. Kailangan merong magpoprotekta sa'yo. Kasi may mga matang nakatingin, poproteksyonan ka raw. Yan ang paniniwala nila. Ngayon ko lang nalaman yan na kailangan may pineapple pag Chinese New Oo, Year. pansinin mo pagka naglakad kayo sa Binondo, sa Ongpin, Madami. makikita nyo, ang daming mga pinya. Oo. Attorney Nick, napansin ko lang din pagka naglalakad dyan, or kahit hindi man dyan, basta Chinese store, meron sila noong parang gold. Yes. Tapos, yung gold na yon meron ding simbolo ng pinya. Yes, pinya kasi. oo. Yes. Yung gold na yan, yung tinatawag nila na ingot. Kasi nga, sa Chinese, ang unang pera nila ay yung bilog na merong square May- sa gitna. oo, yung sa gitna po, opo. Tapos ngayon, kinakabitan na nila. Alam mo yung mga komersyante, hindi naman kailangan talaga na kakabitan mo ng pinya. Pero halo-halo yan. May mga iba pinya lang, may iba merong nakadikit na pinya. Meron pa nga mga money tree, di ba? Apo. As kayo nakikita nyo mga kiat-kiat, mga orange Ayan, na yan. maliliit. Nakikita ko yan. Oo, Tsaka yan. nakikita ko yung mga, yung gold na pusa ba yun? Ay, oo, yung gumaganda. Yan, gumaganda. Yan yung mga Ganyan. ganyan. Oo, kasi paniniwala nila, may ibig sabihin niyan nagdadala yan ng pera. Nagtatawag ng pera. Oo. Pero mamaya, Attorney Nick, dakuan natin yung baraha, Oh, yung yes. cards natin. Pero ngayon, Attorney Nick, para matanong ko lang po ulit ito. Ito po bang pag-prepare natin ng prutas, yung 12 kinds of fruits Yes. tuwing January 1, New Year natin, same pa rin po ba yan tuwing Chinese New Year? Pwede rin. Pero hindi naman kailangan na 12 uri ng prutas. Pwede isa lang. Basta bilog. piraso. Oo, bilog. Kasi ang paniniwala nila, una ay bawat prutas nagre-representa ng buwan. Okay? Yung pag sinabi natin buwan, hindi yan yung let's say month of February. Hindi, kundi yung lunar month. Ibig sabihin from February 17 to March 16. Kasi yun yung unang new moon hanggang sa susunod na new moon. Ganun sila magbilang. Okay. Ngayon, yung hindi rin kinakailangan nga na parehong prutas. Kasi, iba-ibang prutas. Pwedeng iisa lang pero 12 piraso. Ay, okay, gets. Pero, Attorney Nick, curious talaga ako sa tikoy. Sino po ba talaga ang mas soswertehin? Ito po bang mga nagbigay or yung tumanggap ng siguro tikoy? kaya kasi yung iba, grabe makapagbigay ng tikoy. Tikoy, diba? Kasi ano ba yun, pinaniniwalaan nila sa dami ng bigay ng tikoy, sa dami ng blessings, ganun ba? Oh, alam ko naman yung tikoy ang Okay. simbolo niyan, 'di ba? Oo. Pang aki Oo. talaga ng Oo, both swerte. literal and figurative kasi yan Kasi Okay. kapag ikaw ay namimigay ng tikoy at ang dami-dami, ibig sabihin, uy, may kaya ito, di ba? Kaya niyang bumili. Aba, mahal kaya ang tikoy ngayon, di ba? Yun. Yun yung isang pananaw. Kung ikaw naman ay tumatanggap, ang swerte mo kasi meron ka maluluto. So pareho lang yun. Walang pinagkaiba. At saka kung titingnan mo, kasi maraming mga Kristiyano na nakikinig sa atin, di ba? Diba sinasabi nga, it's better to Give than to receive. At saka sinasabi rin naman sa Biblia na kapag ikaw ay nagbigay, babalik sa iyo yan 100-fold. Kaya magbigay ka na lang kung kaya, pero hindi naman kailangan. Na Oo. magbigay talaga. At kung nakatanggap ka, edi tanggapin mo na maluluwati. Kung masyadong marami, pwede mo naman ipamigay sa iba. Recycle mo. Tama. Oo.
Grabe yung tikoy na. Grabe pala ang tikoy dito sa Maynila. Oh, nagulat Yung ka ako sa niluluto kwento. pa na may itlog. Oo nga, niluluto. Oo. Yung niluluto po Alam pala niyo, nung talaga. araw akala ko, kumukurot ako, Oo tapos nga po, kinakain diba? ko. Yun din ang Tama, akala i-research namin. ko. Meron, kasi yung tikoy sa may amin, yung medyo orange na brownish. Parehas pa Oo. tayo ng tinutukoy. Yes. Parang beshi. Pero yun, parang sa amin, yung tatay ko po kasi, sanay siya sa gano'n. Na hindi na niluluto yung tikoy. Pero niluto siya may itlog. Ayan, may itlog. Pero mamaya nga, ito na ang pinakaabangan natin ngayong araw, ang pagbabasa ng cards, di ba? Baraha ng, ano nga yun na ito? Gabay na baraha. Gabay na baraha. ng paglalakbay. Ayan. Yan ato ni Nick, baka pwede nating i-explain ng kaunti para sa mga nakikinig at Yes. nanonood. Alam niyo, itong bagong taon nito, magsisimula sa February 17, di ba? So magkakaroon ka ng sarili mong paglalakbay sa buhay mo hanggang sa matapos ang Year of the Red Fire Horse. Okay? So ano ba yung gabay para sa iyo? Yung mga titingnan mo, babantayan mo, o yung kailangan tandaan mo. Okay? Okay. So magbigay lang sila ng isang numero Ayun, isa from na 1 numero. to 5. O pili lang sila, sabihin nila number 3, bubunutin natin yung pangatlong baraha, sabihin natin yung gabay nila for the year. Oh, gabay lang daw po ha. Gabay lang. Hindi po dito nakasalalay ang Ang inyong inyong- mga buhay. Correct. Gabay lang po ito ha. Kaya sa mga gusto pong magtanong dyan, ano po ba ang gabay nyo ngayong taong 2026? Pwede po kayong mag-comment sa aming Facebook at YouTube Live, DZRH News Television. At sa aming text line, pwede po kayong mag-text. Ang ating text line, Beshi. Ang ating text line po ay 0919-282-6485. Ulitin ko po, 0919-282-6485. Pipili lang po kayo ng numero from 1 to 5. Yan, i-comment nyo lang po yan from 1 to 5. Pili lang po kayo. Pwedeng gaya-gaya. Opo, wala pong lalagpas ha sa number 5. 1 to 5 lamang po tayo. Yan, sa ating pong pagbabalik, dadakuan na po natin yan ng ating oras, 10:35 ng umaga. Di na natin to patatagalin, Beshi. Huwag na. Dakuan na natin tong gabay na baraha, di ba? Go, Attorney Nick, paliwanag po natin ulit sa mga nakikinig dyan at nanonood. Oo, at Yes. uumpisahan Oo. namin dalawa ni Wina. Correct. Meron tayong gabay dito ng mga baraha. Okay, ito ay paglalakbay mo sa taong 2026. Lunar year. Okay? So, magbigay lang sila ng isang numero. Isa lang from 1 to 5. Pili sila. So, gusto nila 1 o kaya 2, 3 hanggang 5. Tapos bubunutin natin yung baraha na yon. Sabihin natin kung ano yung gabay nila para sa taong 2026. Wala naman kami, attorney, kailangang isipin Wala, pang wala. ano lang. Oo. Kung ano lang Oo. talagang gusto namin Oo. yung numero. Yes. Sige na, Beshi, ikaw na, mauna ka na. Okay, number 2. 2. Okay, 1, 2. Okay. Ang gabay mo is... Tananananan. yung, yung maging aware ka sa mga magaganap sa kapaligiran mo. Yan. Okay. Wizard of Awareness. Wizard of Oz. Charis, Yes. awareness. Ayan. Ako naman, attorney, number 5. Number 5. Sige, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, para naman kay Wina. Okay. Flying. Okay. Marami kang kailangan na asikasuhin na dadagsa. Maraming kailangan kaisipin trabaho, responsibilidad. Ano ba yan? Beshi, nasimulan mo na Pero yan. nasimulan na po yung Nasimulan na. responsibilidad na yan, di ba? Ito naman, attorney, meron nag-comment sa ating YouTube live, si Ma'am Teresita Atienza. Ang gusto daw niya na number ay number 2. 2. Okay, tama-tama. Number 2. Ito. Ang para naman sa kanya, kailangan para masimulan, merong mag-trigger. Merong kailangan parang kumalabit. Okay? Spark. Yan. Spark. Okay, galing kay Jeric Nebrida. Jeric, makinig. Number 3. 3. 1, 2, 3. Okay. Para sa kanya, ang gabay sa kanya is balikan ang mga nakaraan kasi marami siya matututunan. Bone collector. O balikan ng nakaraan, Sir Jeric Nebrida. At dito naman po susunod kay Sir Bentong. Kanya po ay number 1. Number 1, tama sa una. Okay. Para sa iyo ay aligaan mo yung kapaligiran mo ha kasi ayusin mo lalo na yung sa pamilya. Okay, ayan. Number 4. Number 4. Kuya Het, 1 to 5 lang tayo. Walang number 8. Nakita ko kasi dito, ipinatype din. 1 to 5 lang nga tayo, Kuya Het. Ikaw ha, hindi ka nakikinig sa programa. Oo, face the wall. Sige. Eto na, pagbigyan natin si Kuya Het Sige, ng sige. chance. Okay. Number 5 daw Number po yung 5, kanya. 3, 4,
5. Okay, para sa kanya, okay, ang gabay sa kanya is, alam mo, isipin mo lang, focus ka sa kaperahan, ha? Medyo, Uy, tama. medyo, ano tawag dito, yung makikipagsapalaran ka, pero dadating yan. Golden Palace. Kuya Het! Kuya Het, todo Baka OT. ito na to. Yes. Todo Ito na. OT. Todo Ito na OT. talaga, Kuya Het. Ito. Kay Mother Earth, Ayan. number 1. Number 1, okay, Mother Earth para sa iyo. Sikasuhin mo ang tahanan dahil parang huli na ito, yung last point na kailangan wag mong pababayaan tahanan. Parang may punto yan. Yes, okay. At ito naman, ay Sir Ohencio D, hanggang number 5 lang po tayo. Oo. 1 to 5 lang po ang pipiliin natin. Ito naman po kay Ma'am Belen Ledesma, ang kanyang number po ay number 3. Number 3, ito na, no? Number 3. Kung ano man yung pinangako, kailangan committed, ayusin. Oo, wag mag-iba, wag tutukan. Okay. Salvacion Escobar, number 4. Number 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, para kay Escobar, ang gabay sa kanya is 9, 13, 4. Okay. Wag kang susuko. Merong tutulong sa'yo. Talisman. Ay, nice. Ito naman po kay Mama Marosa Bergado, sa kanya daw po ay number 3. 3. 1, 2, 3. Okay, para sa kanya, okay. Kung ano yung mga tinanim mo, alagaan mo, huwag mong pabayaan. Yung mga dating tinanim niya, or yung sinimulan, huwag mong pabayaan. Gentle gardener. Ayun. Si Kay Ma- Ivy. go. Okay, kay Ivy Gutierrez, hindi pa to Wala pa. number 3. Number 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, para sa kanya, okay, huwag ka lilihis kung saan man yung ipinlano mo na noon, ituloy mo siya. Compass. Okay. Compass. Ito naman po si Mama Beth. Anong pili? Beth ang kanya daw po ay number 4. Number 4. Okay. 3, 4. Para sa kanya, ang gabay is, okay. Huwag mong balikan yung malungkot na nangyari sa buhay mo. Tanggapin mo na lang yon para umusad ka ulit. Sad embrace. May mga ganun pala. Napapaalit na lang ang boses ko. Nakatulala ko kay Myra Carbonell, number 2. Number 2. Okay. Para sa iyo naman, okay. May darating sa iyo na balita na hindi mo inaasahan pero nasa sayo kung yan ay gagamitin mo sa tama. Unexpected visitors. Ito naman po, balikan natin si Sir Ohencio D. Ang kanyang number po ay number 5. Number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Para sa kanya, okay, siguro mag-last 3 na lang tayo. Okay, Kasi last nakapagod 3. magbasa. Oo nga po Oo. eh. Okay. Tas mamaya ulit. Resume natin. Okay. Okay. Coming to life. Okay, para sa'yo, huwag kang sumuko kasi pwede kang bumalik ulit eh. Baka sumuko na siya or hinayaan na niya. Wag. Coming to life. Okay. Susunod naman po natin, last 3 na po muna kami at magko-commercial po ulit kami. Sorry. Grabe naman. Ito, anak daw ni Miss Ivy Gutierrez. Okay. Number 5. Number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ang gabay naman sa iyo is huwag kang sumalungat sa mga nagaganap. Sumama ka lang sa daloy. Go with Ride the the flow. wave. Ito naman po si Ken G, number 5. Number 5 din. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, second to the last to. Huwag kang mag-give up, huwag kang bibigay. Kaya mo yan. Mountain. Mountain. Kaya mo yan. Oh, At last ito naman, one. Sige, go ahead. ito na lang si Chris John. Okay. Kasi ang sabi niya dito, number 1 daw sa kanya kasi number 1 ang DZRH. Ay, sige, yan na siya na. Yan na lang po. Okay. Okay. Huwag kang matakot, huwag kang kabahan. Hindi mo man alam kung anong magaganap. Para sa iyo talaga yon. Into the unknown. Into the... Parang ito di. Kanta yun, di ba? Oo. Para sa kanya yan. Oo, natin. para sa iyo. Okay. So, Huwag huwag kang siyang- kabahan. Yan na. At yan po, babalikan po natin. Magko-commercial lang po tayo dahil ang ating pong oras, 10:53 ng umaga.
Aba, dalawa na lang po ang ating babanggiting numero ngayong araw. Kasi nga po, wala na tayong oras, mag-11 na. Yan, Beshi, baka may gusto kang piliin dito sa mga nagko-comment sa ating Facebook Live. Parang hindi para to si Miss Tess Panilan. Hindi pa, Beshi. Sige. Number 3 daw siya. Number 3. Okay, para sa iyo, ang gabay ng paglalakbay is harapin mo may pagbabagong mangyayari. Yan, pero magagamit mo yung karunungan mo dyan. Metamorphosis. Okay. Isa na lang po, Attorney Nick. Ito po kay Sir Ronald Salazar. Ang kanyang number po ay number 2. Number 2, okay, para kay Salazar, okay. Ang gabay sa'yo is meron kang tutulungan, kailangan niya ng tulong sa'yo, galing sa'yo, rescue. Rescue. Yan, maraming salamat, Attorney. Alam mo ba, Besh, yun nga binabanggit ko kanina kay Attorney, totoo yung gabay na binigay niya sa akin. At alam ko naman sa'yo ay totoo din. At marami ding nagko-comment sa ating Facebook at YouTube Live na accurate nga raw ang binanggit ni Attorney Nick. Pero, Besh, nakuha natin yung tanong natin about Valentine's. Ayun, kasi bago kahapyawan tayo, natin ang total, Valentine's. nandito naman si Attorney Nick. Tanong sige. natin, ano ba tong, siguro, ano ba tong Valentine's? Okay. Ano ang dala nito para sa lahat? Okay. Kailangan ba tong i-embrace? Yes. Kailangan bang baliwalain na? Oo. Sa Western world tayo may Valentine's. Actually, nagsimula siya ng panahon pa ng mga Romano. Ang tawag nila sa festival na yan ay Lupercalia. O fertility ritual para magkaanak, dumami ang anak. Kasi nga kailangan nila yan dahil gera. Maraming gera noon, okay? Mga city-states ang tawag. Ngayon, fertility ritual, nagkataon naman na merong isang pare na ang pangalan niya Valentine. Okay? Itong paring ito, kinulong siya, pagkatapos ang ginagawa, nagsusulat siya ng mga parang sulat na bibigay siya ng mensahe dun sa anak na babae nang nagkulong sa kanya. Okay. And because of that, naisipan ng isang pope nung panahon na yon na palitan na lang ang Lupercalia gawing Valentine's Day nung namatay na nga itong paring ito. Okay. So, typical yan sa Christian faith yung mga paganong rituales ay ginagawang Kristiyano. Syncretismo ang tawag doon. Doon nagsimula yun. Ngayon, dahil nga ito ay nauso na nung panahon na yun hanggang ngayon, tapos ito pang isang manunulat na ang pangalan niya si Geoffrey Chaucer, isang British na poet, in-associate na niya with love. Yung panahon niya. Kaya hanggang ngayon, dala-dala natin. Kala ko naman may kinalaman dyan si Mr. Cupido. Yung kanta natin kanina. Pero, Attorney, kanina nga, di ba, nabanggit natin yung mga horoscope, ganyan-ganyan. Ito naman, nabanggit natin yung mga couples. Totoo ba dapat, Attorney, na tayo'y mag-base? Oo, total. Kasi di ba may nabasa ka sa online? Na yung parang una nilang tinatanong sa kanilang nakakausap or magiging partner sana kung ano ba ang horoscope nila. Tapos tinitingnan nila online kung compatible ba sila or hindi. Tapos pagka nakikita nilang hindi sila compatible, sila na mismo ang nagka-cut ng ties. Tama po ba ang gantong thinking or mali? Maling-mali yan. Okay, wag mong pangungunahan ng sansinukob. Kasi may mga taong na-enkwentro tayo o nakakasalamuhan natin na sa buhay natin na kinakailangan magkaugnayan tayo kasi pareho tayo or kapwa tayo may matututunan na aral sa isa't isa. Hindi yung dahil sinasabi ng horoscope mo kalaban mo ay hindi mo napapansin. Hindi. In fact, sa totoo lang, ang daming mga sa pamilya mismo nagkakasama-sama sila pero magkakasalungat ang kanilang mga horoscope. Bakit? Kasi meron sila mga karma na kaharapin. Matututunan nila sa magulang nila, sila rin sa kapatid nila, ganun yun. Kaya huwag yung pangunahan. Okay? May mga pagkakataon pa nga na minsan yung magkasalungat, sila yung nagiging magkasundo hanggang sa tumanda sila. Ang flow ng kanilang kasi nababago nila yung mga sarili nila, nakikita nila yung pagkakamali nila na inihaharap ng kanilang partner. Siguro, Attorney, nasa tao na lang ito. Nasa tao talaga kung paano nila i-manage itong flaws or pagkakaiba nilang dalawa. Yes, kasi we meet people from whom we learn lessons. Ganun tama. yun. So, wag yung alisin yun kasi kailangan yun para mabuo ka.
kailangan, kasi kung laging masaya lahat, wala kang matututunan. Oo, yung diba? movie. Yun nga, yung sinasabi movie, diba? nila, Na sa puro joy. relationship daw, Yes. hindi lang puros masaya kayong Yes. dalawa pareho. Normal Yes. ang nag-aaway Yes. kayo. At saka there's no perfect relationship. Kaya kunyari may na-meet ka, tapos sasabihin sa'yo, ikaw, ugali mo ganito, sa'yo masakit tanggapin. Pero eventually ma-realize, oo nga no, may mali talaga sa akin, babaguhin mo yon. Siya lang yung taong nagsabi sa'yo, no, nakasalungat mo pala sa horoscope. Siya rin naman, matutulungan mo rin. So huwag yung pangunahan. Diba? Mali yun, oo. Parang nasa sa inyo na lang yung dalawa kung paano Oo. nyo i-manage Yes. nga yung kanilang. Tama. Pero last tanong ko na to, Ayan. attorney, kasi Oo. nga malapit na tayong Oo nga, sayang. tapos, diba? Sayang madami pa sana nga pwedeng pag-usapan. Pero attorney, ito na lang po. Pag sinabi nating tiger to tiger na Okay. horoscope, ano po ba ang kapalaran nito? Hindi po ba yan katol? Pag tiger to tiger, Oo. attorney. Akala ko yung beep, beep, beep kasi Bembangan blues yan. Masaya yan pagdating sa Bembangan. Oo. Pero pagdating po sa ibang aspect naman. Sa ibang Sa aspect ibang ng aspect. tiger-tiger. Tiger-tiger. Pareho silang hindi nagkakaroon ng araw na malungkot. Lagi silang excited. Parang everyday silang may nilulook Yes. forward. Kasi pareho silang masigla eh. Laging masigla yung dalawang yan. Maganda pala ng tiger Eye to of the tiger Yes, is the oo. thrill of... Agree ka ba, Yes, Beshi, sa diba? tiger to tiger? Eye of the tiger, di ba? Pwede naman yan. Pwede naman. Ito naman po, paano kapag ang horse At saka- ay ini-snake? Inahas. Grabe, hindi pa ganun ang istorya. Oo. Paano naman po ang compatibility ng horse at snake? Okay. In romantic relationship? Romantic. Kasi ang horse is, alam niyo, makatipaan yan eh. Laging lakwatsa, laging naglalalayas. Okay. Kailangan mag-adjust ang snake. So, ang gagawin ng snake, syempre, saan kukuha ng pera yung horse, di ba? At saka hindi niya pwede hayaan lang. May iwan siya, di ba? Baka kung saan dumapo yun, di ba? Oh. So, kailangan kumita siya ng pera para Kumita si snake? si snake para magkasama Okay. sila. Yon. So, ano yan, maganda rin naman yan pagdating sa pag-uunawaan kasi para silang mauunawaan nila isa isa. Yung horse naman sa kakagalivant niya, may isip tuloy niya na, ay teka, kawawa naman si snake. Sige, bigyan ko siya ng panahon. So, kahit pa paano mababago si horse, di ba? Pero sa dalawa, sino po ang nagli-lead? Pareho eh. Kasi yung isa sa bahay, Bakit ako ang nagtatanong dito? Sige na, go ahead, nga, attorney. parang nag-isip din ako. Yung horse kasi, siya yung sa labas. Yung snake sa bahay. Oo. So, nagtutulungan sila. Hahayaan mo lang yung horse kasi pwedeng siya rin magdadala ng, let's say, customers or siya yung magdadala ng trabaho o kikita ng pera at yung isa, Parang ang ganda nun kapag married life. Yes. Kasi ang horse ang lalabas as ang snake. Parang Sa teamwork eh. Parang may Yes, teamwork. nakikita ko sa akin. Charis. Sa bola kristal. Sabi ko sa peripheral view, hindi pala siya peripheral view. Oo. Okay. Parang ganun Dalawa. pala. Alam mo, Attorney Nick, may binabanggit dito ang ating text. Sabi niya, lagi naman daw nag-a-adjust ang mga snake sa real life. Hindi rin eh. Kasi Ay, hindi iba-iba rin. Kuya, nag-a-adjust. Huwag ka pahuna. Pinapangunahan mo, Kuya Head. Lagi mong inaangat ang sarili mo eh. Kuya Head, Year of the Snake ka ba? OT na daw, OT na. Sabi niya, OT na. Yan. Pero Attorney Nick, baka meron ka pong gustong banggitin, baka may gusto ka pong bigay na paalala para sa ating mga kababayan. Okay. Ito kasing taon ng Year of the Horse is huwag niyong palalagpasin, huwag niyong hayaan. Okay, pag may dumating nga sa inyo na opportunity, gaya na sinabi natin, ay i-grab niyo lang kasi mabilis ang taon, di ba? At saka ang apoy kasi, kung akala natin ay nakakasira, di ba, natutupok ang mga bagay-bagay, yan din naman ang nagbibigay sa iyo ng enerhiya. Yung paggising mo sa umaga, pag alam mong may passion ka, may rason ka para mabuhay, di ba? Kaya, ganun lang naman yon. So, isipin nyo lang yung lagi, yung kapaligiran nyo, yung mga tao sa buhay ninyo, kung magsisilbing spark din kayo or lingas sa kanilang mga buhay. Very well said, Attorney Nick, para i-end ang ating program. Pero paalala po ulit sa ating mga kababayan dyan na nakikinig at nanonood, yung ginawa po natin kanina ng gabay ng baraha, ito po ay tinatawag lang nating talagang gabay. Huwag po nating iasa ang ating mga sarili sa nabanggit po ni Attorney Nick kanina.
Pero Beshi, baka may gusto kang batiin. Babati pa ba tayo? Oo, mabilis lang Kuya Het. Binabati ko ang aking family dyan sa Lucena City na palagi nakatutok si Mother Earth na nagbigay kanina ng numero. Happy Valentine's Day sa aking family dyan. And of course, sa kapatid ko, ingat-ingat ka kay Aubrey dito sa Maynila at sa aking mga pamangkin, kay Arnie, Atara, Rap, and Ellie. Yan. Siyempre, hindi ko din makakalimutan ang aking pamilya dyan sa Sorsogon City, sa aking Mama Gina at Papa Edwin na nag-Valentine's date kagabi. Dragon to dragon! Kakainis na. At syempre sa aking mga kapatid dyan, sa aking kuya na nandito sa Quezon City, at sa mga kapatid ko na nandyan sa Sorsogon, at sa aking pamangkin na mag-birthday ngayong February 20. Happy birthday advance. Happy birthday, Laren. At syempre batiin ko lang din si Tita Melody andyan ngayon sa Sorsogon. Kasama niya si Tita Len at andyan ang aming lola. Hello po. Magandang umaga. At syempre dyan na po nagtatapos ang ating isang oras na chikahan at kwentuhan.